narito po tayo ngayon sa CCP at tutunghayan po natin ang aming kawad, CCP para sa sining, kung saan isa sa mga parangalan ng isang superstar, si Nora Honor. May nagagalak na sumunod niya ang aking terno na ginawa ko para sa show ko. Ako po si Jody Martinez, isang fashion designer at proud Durango. Machi. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children, and yet letting our grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Are very special people. They're the luckiest people in the world. With one person, one very special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. People who need people. Mga kaibigan, si Nora Honor. Are the luckiest people in the world. Their children needing other children, and yet letting your grown-up pride hide on the inside, acting more like children than children. Are very special people. They're the luckiest people in the world. With one person, one very special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. People who
lang yung pag-arte. Tumingin ka sa mata ng diretso, nagka-eksena mo, kung may ka-eksena ka. Ano yan eh, pagka tao sa puso mo yung ginagawa mo pag-arte at nakatingin ka sa ka-eksena mo, mararamdaman mo yung ka-eksena mo. Dapat anihin mo yun eh, sagutin mo yun ng aayon doon sa ka-eksena mo rin. Na hindi ka kinakailangan na magnakaw ng eksena. Mas maganda kasi pag yung nagsasagutan kayo ng walang papayabangan ng pag-arte, kailangan magtugma yung ginagawa mo at saka ng ka-eksena mo. Nakilala si Nora Villamayor, mas kilala sa pangalang Nora Honor, noong huling bahagi ng dekada 60 bilang mga awit ng mga kantang iba-iba ang pinanggagalingan at nagpauso ng kakaibang pag-awit. Nabuhay sa hirap at gutom bago siya nakilala ng buong bansa dahil sa kanyang ginintuang boses. Isang epiko ang kanyang talambuhay. Kwento ng isang batang nagbebenta ng tubig sa tren at naging idolo at nagbigay ng pag-asa sa mga pangarap ng masa. Ang totoo, hindi ko pinangarap na maging artista. Dahil ang itsura ko ng bata, ako talagang payat, maitim, tapos maliit. Parang, kasi uso nung araw yung mga mestiza, di ba? Ang talagang ginawa ko po para makapagtrabaho ay ang aking pagkanta. Pagka nakakarinig ako ng gusto kong kanta, sa kapitbahay namin kasi sila ang may radyo. Hinihiram ko yung kanilang radyo, tapos sa radyo ako nag-aaral ng kanta. Inabangan ko kung patutugtugin yung paborito kong kanta. Doon ko rin minimemorya yung lyrics ng kanta sa radyo. This is a song of my life. Sa pagpasok ni Nora sa TV, nabago ang kolonyal na pagtingin natin sa pisikal na kagandahan. Nagsimula siya sa mga musikal at melodrama na panandaliang nakatulong sa marami na makatakas sa realidad habang tinitingala siya bilang kanilang inspirasyon. Nagsimula ako sa probinsya, sumasali ako sa mga amateur singing contest. Nananalo naman ako ng first prize. Tapos ang naalala ko nung una, nanalo ko ng first prize ang premyo sa akin, 20 pesos. Kinabukasan, pinababayad lang namin sa utang namin sa mga tindahan. Sumasali rin ako sa Liberty League Show noong araw at nanalo ko ng first prize. Nag-champion, kanta ko noon ay You and the Night of the Music. Nanalo ko ng 2 linggo. Pangatlong linggo, talo na ako kasi wala naman ako ibang kanta ko ni You and the Night of the Music. Yan at yun ang ginakanta ko. Darling, you Noong araw, ang mga pelikula kasi ginagawa namin tirso ng araw, puro kantahan. Yun lang ang ginagawa namin, kantahan. Hanggang dumating yung point na sabi ko, hindi naman habang panahon puro ganitong klase ng pelikulang gagawin ko kasi para bang gusto ko nang eksperimento ng iba namang pelikula na pwedeng magpakita ng kaya kong tumarte. Naibenta ko yung bahay ko para gumawa lang ng 3 taong walang Diyos. Yun ang unang-unang ginawa kong pelikula, pre-produce ng NP Productions. Talagang pinagganuhan namin yan ng panahon ni Boyer. Nagseryoso na kami gumawa ng pelikula. My brother is not a pig. Di kalaunan, gumawa na siya ng mga pelikulang tumutuligsa sa politika at kabilang sa subversibong politika. Sa marami niyang pelikula, naipakita ni Nora kung paano makalayo sa tradisyonal na pagiging babae at maipakita ang maaaring gawin ng isang ganap na babaeng Pilipina. Walang himala! Gumaganap din si Nora sa teatro na nagpapatunay ng kanyang likas na kakayahan. Sa kanyang mga dula at pelikula, ginagampanan ang mga karakter na buhay sa kasalukuyang krisis at mga usapin sa bansa. Mga migranteng manggagawa, mga rebelde at mga ambisyosong manginibig. Ibang-iba ang estilo ni Nora
Nora sa nakasanayan ng tradisyon ng pag-arte. Binago niya lahat ito sa pamamagitan ng pagganap ng mga karakter ng mga taong nasa gilid at di pinapansin ng lipunan. Subalit, sa napakagaling na pagkakaganap ni Nora, ay nailalagay ang mga tauhang ito sa kaisipan ng mamamayan. Paano niyo gustong maalala ang isang Nora? Kung sino ako, kung ano yung pagkakakilala nila sa akin, isang mga awit galing probinsya na nakipagsapalaran para mabuhay ang sarili niyang pamilya. Para sa isang ordinaryong tao na naging isang pambihirang aktor na ang iiwanang pamana sa sining ng pagganap at media, ay ang maringal na mukhang nagpapamalas ng tagumpay at pagkabigo, dalamhati at saya, sa paraang tahimik at mahinahon, ngunit nakakabagabag, walang maling at kahanga-hanga tulad ng pagpupunyagi ng ating bansa, ipinagkakaloob ngayong 17 ng Setyembre, 2015, ang Gawad CCP para sa sining, pelikula at sining broadcast kay Nora Villamayor. Nabubuka ko na pagkalit. Maraming salamat po sa karangalan ito. Sa buhay ko ay marami na rin po akong nagawang mga desisyon. Karamihan po ay tama at may mangilan-ngilan naman pong mali. Pero ang pinaka-tamang desisyon yata na nagawa ko sa buhay ay ang desisyon na umarte at maglingkod sa aking mga kababayan bilang isang artista. Ang propesyong ito ang nagbigay sa akin ng napakaraming sakit ng ulo, ng katakot-takot na dusa at paghihirap. Pero ang pag-arte po, siya din ang nagdala sa akin ng napakaraming katuwaan at tagumpay. Ang pag-arte ang nagturo sa akin kung paano ako lalo pang makakapagsilbi sa ibang tao. At sa pag-arte ko, natagpuan ang napakahalagang mga tao sa buhay ko, lalo na ang aking mga tagahanga. Kaya gagamitin ko ang okasyong ito upang magpasalamat uli sa lahat. Sa aking pamilya na laging andyan para sa akin, anuman ang pinagdadaanan ko sa buhay. At espesyal na gusto kong ibigay ang karangalang ito o ihandog ang karangalang ito sa aking kapatid na si Eddie Boy, kapatid kong bunso. Sa aking mga katrabaho at kaibigan na laging umuunawa sa akin at inuulit ko po sa aking mga fans, marami na tayong napagdaanan, ilang dekada na po, pero bata pa rin ako. Maliit lang. Pero ito pa, nandito pa rin po tayong lahat. Matatag at mas matapang.
Sama-sama ho nating harapin ang kinabukasan. Huwag ho tayong maghiwa-hiwalay. At sa CCP at sa mga bumubuo ng gawad CCP, para sa sining, maraming salamat po. Isang karangalan po sa akin na makasama sa entabladong ito ang iba pang mga pinagpipitagan ng alagad ng sining na kasabay kong pinararangalan ngayon. Saludo po ako sa inyong lahat. Ngayon po, nawala na yung nervous ko. Maraming salamat po. Muli ay isang malaking pagbati sa lahat ng mga ginawaran ng gawad CCP para sa sining. At sa pagkakataong ito, nais rin naming pasalamatan lahat ng mga lumahok at dumalo dito sa isang napakalaking pagpupugay. Naway magkita-kita tayong muli pagkaraan ng 3 taon. Ako po si Royder Camanyan. At ako naman po si Banawe Miklat Jansen. Naway mag-iwan ng palatuntunang ito sa bawat isa sa atin ng panibagong mithiin na patuloy na isulong at pagyabungin ang sining at kulturang Pilipino. So, singer yan, si Royder.